Hey, what's up mga kamoto? Welcome back sa aking YouTube channel. Grabe no, taon na yata since nag-vlog ako ng something. I guess hindi ko na alam kung paano ulit no, pero please bear with me yung mga taong naniniwala pa rin sa akin at still nandyan para mag-support sa aking YouTube channel. I'll try my best na bigyan kayo ulit ng isang informative na vlog when it comes sa mga motorcycle. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung like button, pati na rin yung ano ba tawag doon, yung bell. Kita mo, nalimutan ko rin, para lagi kang updated sa aking mga vlogs. Yon. So ito na nga, ayan, ito ang ating bagong FKM Venture 150 Ultimate. Bago ang lahat, no, maraming salamat muna sa LGM Pasig, particularly kay Madam Marife. Yan, siya po yung naging ahente ko dito. Talagang tinulungan niya ako makakuha ng unit na to kasi talagang ubusan, no? Ubusan nitong unit na to. I was lucky enough na pinagbigyan niya ako, tinulungan niya ako, kaya shoutout sa inyo, Madam Marife. Maraming salamat. So, tara na! Gawin na natin to. Bibigyan ko kayo ng quick review sa aking bagong motor na FKM Venture 150 Ultimate. 1 week ko pa lang to na acquire, so isi-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko, and then yung pati yung mga bago kong mga inad na accessories. So, yan, let's go! So, yun, sa mga nagbabalak din kumuha nitong motor na to, ibibigay ko sa inyo yung link sa description kung saan nyo makikita yung LGM Pasig, at hanapin nyo na rin si Madam Marife. Yan. Okay, let's go. Dito na tayo sa unang-unang gusto natin. So, unahin na natin yung feature na gustong-gusto ko dito. Itong TFT display nilang 7 inches ang laki. Diba? Tingnan natin buksan natin. Pakita ko lang sa inyo yung animation niya. Ayan. Gagawa ko ng second part ng review where ang itatakil ko lang is all about yung features nitong digital gauge panel. Maraming mga displays dyan, so tsaka ko na lang siya itatakil. Buksan natin para ayun isang magandang cool feature dito, ayan yung tachometer niya di ba? Digital. Anyway, tapos since nandito na rin tayo, ito yung sa key ignition. So dito yung pag-push ng seat, and dito naman pag ilalak mo yung manibela, and dito yung sa gas tank.
Pakita ko sa inyo sa gas tank. Pag in-off mo yan, ito bubukas. Pipindutin mo yan, isa muna, and then yun. Dito natin ma-access yung gas tank. By the way, our gas tank is 9.3 liters. Malaki na yun. Tapos sabi sa papers, ang fuel consumption nito is around 40 to 45 kpl. Well, depende yun sa rider, no? At sa condition ng road. Anyway, ito naman, kung gusto natin buksan yung seat, tatapat natin dito. Yan, push seat, and then i-hold natin ng couple of seconds, and then tsaka siya, yun, magpa-pop up. Yun. Or, we can use our key fob here in the middle. Just press it. Yun. So, bukas din siya. So, dalawang ways to open it, through here or using your key fob. Yun. Also, again, buksan natin to. Ito yung switches ng mga ilaw. By the way, meron na tayong DRL. Yan. Na napakaliwanag. Kahit tirik ang araw. Actually, mainit ngayon. Pero kitang-kita yung DRL. And ito yung switches. Ito yung park light. And as you can see, I don't know if you'll notice, may backlight yung mga switches. And ito yung itsura niya sa gabi. Yan, di ba? Maliwanag. And then nag-a-adjust din yung gauge panel natin sa gabi. And then if you switch it on, yung headlight here, ito yung itsura ng headlight. Yun. By the way, yung nagfi-flick na yan na ilaw sa, it's because of the GoPro lang. Pero in actual, steady yan. So here, we have the low, and this is the high. And lahat yan is projector type. I'm telling you, sobrang linaw na yan sa gabi. Ito yung itsura niya sa gabi. Yan. O, diba? I think ito na yung pinakamalinaw na ilaw na nabili ko pag stock ang pag-uusapan sa scooter. Yun, na-try ko na NMAX, Aerox, lahat, hindi naman ganun kalakas. This is the switch for the high beam. Yan. O, diba? Panis. And ito naman ang itsura niya sa likod. Yun. Nagfi-flick lang siya because of the camera. Pero in actual, steady yan. And also, ito yung camera sa likod. And then, ito naman yung camera sa harap. Yan ang isa sa mga gusto ko ring feature nito, no? Kasi alam naman natin na very important na nakaka-capture nyo yung every moment ng ride nyo. And also, pagka, nagkaroon ng aksidente or konting pagtatalo, hindi na kayo magbe-blame kung sino may fault kasi meron kang evidence, di ba? Ang ginagawa nito is, lahat ng recorded videos, ini-store niya sa maliit na, I don't know kung ilang gigabyte, no? Pero basta meron siyang internal memory, ini-store niya doon. Tapos, looping siya. Meaning yung mga lumang videos na hindi mo na-download, buburahin niya. So, in the event na kailanganin mo yung evidence, dapat ma-download mo yung file. Like I said, masyadong maraming features itong gauge panel natin na mahaba pag ginawa ko ngayon. So, separate na lang. Pero tuturo ko doon kung paano mo i-download yung mga videos na kailangan mo. And since nandito pa rin tayo sa harapan, ito yung adjustable na windshield. Makapal siya. Hindi siya yung mukhang babasagin o madaling masira. Also, yung bracket is adjustable. All you have to do is pull this one and then push or pull ang gawin nyo kung gusto nyo tumaas o bumaba. So, yun ang gagawin natin para ma-adjust nyo yung windshield. And then, nagpalagay na rin ako ng cellphone holder para yan, yung navigation ng ating phone, ilalagay ko na lang dito. I'm using quad lock, by the way. So, yun. And then, dito tayo sa baba.
Yung type ng fairing niya, hindi brittle, no? Sumusunod, yan. Which is good para hindi masyadong mabilis mabasag. And then, sayang hindi lang siya upside down fork, no? Pero okay pa rin. At least merong protection yung yung shocks natin. I don't know if you can see it clearly, pero yan. May fork boot. Yun. Also, as you can see, naglagay din ako ng ng bracket. Yan. Kasi for the main purpose na malagyan natin ng auxiliary light. Although sinabi ko kanina sa inyo na malakas na yung headlight nito dahil projector type. Pero syempre, iba pa rin pagka naglo-long ride ka, lalo na pupunta ka sa malalayong lugar, madidilim, mga probinsya, kailangan nyo pa rin ng support. So, nagpalagay ako dito ng auxiliary light. Yan. Kaya, nilagay natin ng bracket, stainless. And isa pang benefit nito, mas lumapad yung apakan ko because of the extended bracket. Yan. Here, we have a compartment. Kasyang-kasya naman yung phone. As in, teka. Ito, Samsung S23 Ultra. Mukhang di ba? Mukhang labas, di ba? Sabi natin di kasya, pero no. Kasi meron para siyang pocket pa dito. So pag kinlose mo siya, pasok pa rin. O, di ba? So kasyang-kasya pa rin yung phone ko. Yan, ganyan kalapad. As for reference. Tapos, I don't know kung kita eh. Pero meron switches dyan. Ayun meron ditong cigarette charger na nilagyan ko na ng ito. Yan, para makita nyo. Yan. So, meron tayong charger dyan. Tapos nilagyan ko na lang ng USB type cigarette charger. Tapos sa loob niyan, merong dalawang switches. Isang dilaw, isang red. Okay? Yung sa red is parang kill switch yan. Pag in-off mo yan, kahit na may susi ka, hindi mapapandar tong motor. Okay? So, for safety reason din yan. So, kung magpa-park tayo sa unsecured na lugar, pwede mong gawin, i-off mo yan. And this one, the yellow one, sana nakikita, no? I hope nakikita. But anyway, yung sa yellow one, para sa naman yan, sa kill switch ng side stand. Ayan. Mamaya papakita ko kung paano. Wait lang. Balik ko lang to. I-off ko Ayan. For example, naka-side stand tayo. Di ba normally, pag naka-side stand ang motor, hindi yan aandar. But because switch on natin yon, pwede natin siyang start. Like so. So, dahil naka-disengage, kahit naka-side stand, pwedeng mag-on yung motor. Sometimes kasi, like for example, yung huli naming ride, ang dami kong dalang gamit dito. So, tinatamad akong i-center stand para lang painitin. So, ang ginawa ko, in-off ko muna yon. And then, nag-start ako while naka-side stand. And then, it works. It works. Basta babantayan nyo lang na walang malapit na bata. Baka biglang i-throttle to. Andar yan, di ba? So, pero kung controlled yung environment at alam mo yung ginagawa mo, good siya sa akin. Ngayon, try natin patayin. So, pagka switch ko ulit yun, look what will happen. So, yun. Namatay yung motor. So, yun yung isa sa mga cool feature niyan. So, at least meron lang kayong, choices, di ba? At least may choices ka. Gusto ko yung brake lever nito. Simple lang. 'Di ba? At maganda, may adjustan ng layo ng lever. So pwede mo yan i-adjust like ganito. Pag-adjust pala, you have push it muna here, pull it, tapos tsaka mo siya iikot. Okay? Sa akin naka 4 Yan. Tapos ito yung gustong-gusto ko rin dito. Simple lang pero rock pare. This one is yung handbrake niya. So pagka mahirap isa lang yung kamay ko. Pero handbrake yan. Teka lang, gawin ko na nga. Ayan.
Push ko. Push. Yun. So, naka-handbrake siya. Ayan, oh. Sa mga traffic, tapos inclined yung road, useful yan. Tapos halimbawa, kailangan mong bitawan yung motor mo para gamitin yung dalawang kamay mo, pero naka-inclined. Yan. Tsaka pag nag-park sa hindi even na, na road. Yan. Tapos, all you have to do is squeeze and then mag-disengage na yan. Yun. So, one of my favorite yan. Gustong-gusto ko yan. Tapos, ito yung switches. Ang daming nangyayari, ang daming anik-anik. Pero ito yung passing. Meron tayong passing. Ito yung high and low. Ito yung signal. Ito yung bosina. So, ito, designated tong switches na to para makontrol mo yung gauge panel mo. So, like for example, pag pre-nest ko to, mag-iiba yung interface, di ba? Yan. Like I said, gagawa ko ng second review kung paano nyo magagamit in full yung digital gauge nyo. Yan. So, dito nyo magagawa yung setup na yan. Alright? And, pakita ko na lang din sa inyo, isa sa mga nagustuhan ko pa is this one. Yung run. Yung run is sasabihin niya kung ilang kilometers na lang ang kaya takbuhin itong motor na to. Very, very, very useful yan. Meron din yung kotse ko niyan, yung Innova. Yan, gustong-gusto ko yan. Para hindi na tayo nanguhula kung aabot ba tayo o hindi sa susunod na gas station. And also, nilagay ko rin dito, gusto ko na makikita agad yung voltmeter. Lalo na naglagay ako ng auxiliary light. Gusto ko nakikita ko kung kamusta yung reading ng aking battery. And lastly, yung fuel consumption. Naka liter per 100 km nga lang siya. How I wish naka KPL version siya, di ba? Pero okay lang, i-convert nyo na lang. So yun, isa yan sa mga gusto kong features niyan. Ako rin nag-decide kung ano yung gusto kong makita agad dito. So gusto ko, ginawa ko sa setup which is here. Yan, ginawa ko, sabi ko gusto kong makita yung run, yung battery voltage, and then yung fuel average consumption. Also, yung handle grip, sa akin okay na to. Yung bar end, simple lang. Kaya ako nag-stainless kasi may mga chrome parts dito. So, I think sabi ko bagay naman yan. Also, pagdating dito sa handlebar, actually, you know what? Yung angle ng handlebar niya, okay na okay sa akin. Yung nagra-ride ako, relax na relax yung kamay ko. Yung side mirror natin, gustong-gusto ko siya. Ang laki, ang wide ng view, kita mo agad kung ano yung kung sino yung nasa tabi mo, kung truck ba o motor. Yan. So, for me, yung wala ako, di ko babaguhin to. Okay na okay ako dito. And gusto ko rin dito is yung brake master natin. Kita natin kung ilan pa ba yung fluid, kung nagbabawas ba. Alright. Tapos itong handlebar mukhang matibay. And gusto ko to yung tornilyo hindi kita. May nilagay pa sila dito para nakatago yung tornilyo, which is good. Ito lang, kung makikita nyo dito, parang may malaki na butas. Ayan o, pasok nga yung daliri ko. As in, open siya. Malinis naman yung wirings, pero open siya. Natatakot lang ako baka mabasa, pero sabi naman sa akin sa kasa na lahat ng naandyan is sealed and waterproof. So, don't worry about it daw. Pagkapasukan daw yun ng tubig, okay na okay lang. Well, sabi na nila yun, di okay. Also, meron tayong charger dito, USB type. Saan na ba yan? Yung. Okay, so na-try ko rin yan. Okay naman siya. Pero mas nagcha-charge ako dito. Ayan. So pinalitan ko ng USB tsaka type C. Ayan. Ano pa ba? By the way, nagpalit na rin ako ng horn. Ayan, pakita ko. Yung horn natin is hindi na stock. I don't know, paparinig ko sa inyo. Yan, kasi for sure, alam ko naman na pagdating sa kasa, sa stock, mahina yan. So sabi ko sa kasa, palitan nyo na agad. So nung dumating sa akin, maganda na yung bosina. I think Bosch yung nilagay nila doon. So yun, ano pa ba? Gusto ko rin to.
para sa pilyon natin. Matibay na ano to alloy Ayan, tsaka magandang tingnan Parang part lang ng design, 'di ba? Again, 4 valves to, liquid cooled, hybrid. Yan yung importante, pare. Hybrid. Hindi rin ako expert pagdating sa mga ganyan, yung hybrid na yan. Pero ang pinaka simpleng explanation is etong motor na to is hindi lang umaasa sa gas, may tulong din ng electric. Kaya kung mapapansin nyo, yung battery nito mas malaki sa usual na 150cc na motor. And I'm telling you, ramdam ko rin talaga yan. Pag bumirit ka, napaka-smooth. Kahit nasa 7,000, 6,000 RPM ka na, walang kaingay, wala naman masyadong vibration, pero naririnig mo yung makina talagang galit na galit. Yan. Pero merong tulong yung electric, kaya napaka-smooth ng takbo mo. Tapos at the same time, kaya ka tumitipid kasi hindi ka purely sa gas umaasa, may assist ng electric, 'di ba? Cool 'yun, 'di ba? Kaya yung hybrid na yan, panalo yan in my opinion. Kaya isa rin yan na factor kung bakit ko kinonsider to Yan. Since nakita na natin kanina to, naglagay na rin ako ng side stand shoe. Alam naman natin, mas stable pag malapad, di ba? So yan, nabili ko lang sa Shopee. Okay, ito, as you can see, meron na akong top box. Galing lang to doon sa isang motor ko. So nilipat ko lang. And then itong handle bar, kasama na yan, pare. Ayun So hindi mo na kailangan bumili para lang maglagyan ng top box, kasama na yan. Laki na tipid mo na diyan, siguro minimum diyan 3.5, di ba? And makapal at matibay na klase to. Ang maganda nito, built-in na siya. Pati kumbaga ginawa siya para dito sa motor na to. Tapos tingnan naman yung kaha. Yan ang daming edges, pare. Ganda Diba? Napaka-aggressive, napaka-angas ng dating. Daming kanto. By the way, the next day na nakuha ko to, ceramic coating ko na rin siya para ma-maintain yung ganda ng pagka-grain niya. Yung pintura niya, yun. Dito ako sa AutoGoat, QC, nagpagawa niyan. Okay yung service nila, wala akong masabi. Yan. So hopefully tumagal naman tong ceramic coating nila with graphene daw Ayan. So dito na tayo bandang likod. Ito yung shocks niya. Hindi ko di-deny, parang shocks ng Honda ADV, Showa. May baso din. Adjustable din. Kung meron kang tool, pwede mo siyang luwagan para mas maganda yung play niya. Umorder na sa Shopee para ma-adjust ko to, yung tool, yung IC tool. So yun. Pero so far yung ride namin, malambot siya, pero napansin ko pag high speed tas biglang may bump, matalbog pa rin ako kahit na mabigat na ako tapos madami akong dala, matalbog pa rin so siguro sabi ko adjust ko na lang para mas hindi ako tumatalbog. Gusto ko rin yung tire hugger niya, mahaba na halos na occupy niya na yung buong gulong. Kaya pagdating sa talsik, I think safe tayo, hindi tayo madudumihan sa likod. Even yung pilyo natin, hindi matatalsikan ng putik kung wala kayong top box, kasi isa rin yung silbi ng top box para tapalodo rin yan. Tapos yung tapalodo niya dito mahaba din. So, malinis. Ayan. FKM for registration. Represent. Ayan, ito yung taillight natin, parang Wonder Woman na ewan. Diba? Pero maliwanag yan sa gabi. Again, this is the camera. And then ito yung reflector. Ito yung ating signal lights. I guess, pakita ko sa inyo yung signal light. Wait lang. By the way, ito yung hazard switch natin. So pag switch mo yan, ayan. Ayan yung hazard natin. Ayan yung signal lights natin. Pero ito yung pinakamaangas Tingnan nyo naman yung
hazard light natin sa harap, o, di ba? O, running light. Panis! Maliwanag din yan. Kahit na ang tirik-tirik ng araw ngayon, kitang-kita pa rin natin, di ba? I don't know kung naririnig nyo, pero ganyan lang katahimik yung ating pipe, which is okay na okay sa akin kasi for this time gusto ko naman ng tahimik na pipe. Kasi sa mga nakakaalam ng mga previous vlog ko, alam niyo naman yung big bike natin, di ba? Sobrang balahaw nun, 2 pipes yun eh. So ngayon na-appreciate ko yung tahimik lang. Tahimik, kalmado. Yun. Also, yung signal light natin may tunog. Ayan. May ticking sound siya para hindi rin natin malimutan na nakasignal pala tayo. Pero, based sa experience ko, pagka nasa high speed na rin, hindi mo na rin marinig eh. Pero kitang-kita naman dito sa panel na may green na umiilaw. So, mapapansin at mapapansin mo pa rin. So, papunta na tayo dito. Nandito yung radiator niya. Diyan. Ayun, kung nakikita nyo. So, papasok yung hangin dyan. Tapos naandito naman yung yan, yung reservoir. Makikita nyo dyan kung kailangan nyo na mag-top up ng coolant. So, dito naman, pag tinanggal mo to, yan, naandyan yung, pag kinutkot mo dyan, dyan mo lalagyan ng additional coolant kung nagbabawas na yung reservoir nyo. Yan. Tapos, ito pala, meron tayong stop and go. Tama ba yung term ko? Wherein, pagka, halimbawa, pag naka-on yan, at na-traffic ka, no? Kusang mamamatay yung motor mo pagka hindi ka nagta-throttle within 3 seconds. 3 or 5 seconds. Mamamatay. In that way, mas makakatipid ka sa konsumo ng gasolina. Pero ako, ino-off ko yan kasi naiilang ako. Alam mo yung pag nalimutan mo nakaganong feature ka tapos bigla kang namatayan, parang bigla nakakakaba. Baka may mali sa motor mo. So, pinapatay ko na lang. Yan. Dito sa switch na to, dito mo pwedeng i-access yung switch para sa TCS and non-TCS. Yan. Yung TCS, traction control, is added feature yan, safety feature for us, na ma-eliminate mo o ma-eliminate ng motor na mag-skid ka. Kasi pagka na-sense ng motor mo, halimbawa in the event na mag-skid ka na, no? Mag-fishtail ka na. Pag na-sense nila na hindi pantay yung ikot ng gulong ng harap at likod, pagsasabayin nila yon. So, in that way, hindi ka mag-skid at hindi ka mag-fishtail. Bukod pa, doon sa safety feature natin na ABS. By the way, yung ABS nito is front and back. So, parehas naka-ABS tayo. So, safe na tayo sa ABS pa lang. How much more pagka naka-traction control, di ba? Pero ako, gagamitin ko lang siguro traction control pagka umuulan. Yeah. Kasi makupad eh, pag naka-TCS. Yan. So, yun. Ito yung sa hazard. Like I said before, ito yung switches natin sa ilaw. And then, this is yung push start. Okay? And naglagay na rin ako ng additional hook. Kasi nga walang hook dito, gulay hook. So, naglagay ako nito, mabibili sa Shopee. Yan. So, pag namalengke, pwedeng gamitin yan. So, punta naman tayo sa seat. Yan. So, like I said, pwede mong buksan dito yung seat mo or just use your key fob. So, ito na lang. Hold it and then yun. Tada! Ito yung compartment natin. Hindi siya kalakihan. I think kasya dito ang half-face helmet lang. Pero ako kasi yung taong hindi talaga naglalagay ng helmet dito. Mas gusto kong tinatali na lang dito. In that way, nakasisingaw yung helmet, hindi kulob, 'di ba? Galing pawis sa ulo, etc. So 'yun. Enough lang ito
para sa tools nyo, documents, small bag, etc. Nandito yung electric pump, nandito yung pang seal ng na-puncture na gulong. Yan. Andito rin yung mga tools. Ayan o, meron pa nga akong allen maliit. Yan. So, nandito rin yan. Tapos, naglagay na rin ako ng mini ilaw dito. Nabibili rin niya sa Shopee. Hindi yata gumagana ngayon. Basta pag may motion na nangyari, iilaw yan. So, dito mo ma-access yung VIN number mo. At andito din yung battery. Yan, malaking battery natin. Kasi nga, hybrid to. Okay? So, yun. Isa pang cool feature nito na usually may kita lang sa mga big bikes, this one, diba? Meron tayong tire pressure monitor, astig. So ito yung front, ito yung rear, tapos yan yung pito. Diyan na ma-monitor yan. I think nasa loob niyan yung Bluetooth connectivity. Kaya na babato niyan kung ilan yung tire pressure papunta dito sa ating receiver at nababasa natin kung flat ba tayo, masyadong malaki, masyadong matigas, etc. para mas ma-maximize natin ang ating ride, di ba? Usually nasa mga big bikes lang yan eh. Pagdating naman sa braking system, hindi ka papahiyain nito, no? Talagang ramdam ko yung braking power nito. By the way, both front and back is equipped sa ABS. Tapos naka disc brake na rin siya, both front and back. Talagang ramdam ko yung power niya, yung stopping power niya. Tapos nandun din yung ABS pag kailangan natin. Pero syempre sana throughout the ride, no, hindi natin siya kailanganin. So konting ingat pa rin when it comes to riding, di ba? Isa pang cool feature nito, let's say, ayan, buksan ko muna yung motor. Yan. Halimbawa, nag-park tayo, no, nakabukas yung motor. Halimbawa, naipagkwentuhan ka hanggang nalimutan mo na naka-on pa yung motor mo. Tapos, lumayo ka na. Nalimutan mo na. Ang mangyayari dyan, masisense ng motor na malayo na yung motor, pero, malayo na yung remote, pero nakabukas pa rin yung motor. So, tatawagin yan, attention natin. Mag-a-alarm yan in a few seconds. That's it. Yun. So, nagko-call siya. Oh. There. So, makukuha yung attention mo na nalimutan mo akong patayin. Since nakuha niya na yung attention mo, pwede mo na siyang manually patayin. So, in that way, maiwasan natin siyang maiwanang bukas. Yun. Also, isa pang feature nito is, halimbawa, itong key mo, no, malapit sa proximity kung saan ka nag-park. Let's say, for example, nagkakape kayo, al fresco, tapos doon lang kayo nag-park. So, baka nadedetect pa niya yung susi. Ang danger nun is baka makuha siya ng ibang tao. Mapaandar siya at matakbo na hindi mo namamalayan. Which is, may isang feature to na pwede mong gawin. All you have to do is press this one, press and hold, hanggang magpula. Yan. Tapos magbibip yun. Tapos may maririnig kang beeping sound. So, ang mangyayari, kahit na andito lang yung susi, usually pwede na ma-on. Hindi siya ma-on. See? Nagbibip pa. So, disabled na yung motor. Hindi yan mapapandar kahit na may susi. So, safe na safe yan. Kahit sa parking, kung hindi ka confident na iwan yung motor mo, pwede mong patayin. Ngayon, kung gusto mo na siyang buhayin ulit, all you have to do is do the same thing. Hold mo lang and then hintay mo mag-green. Yan. Disarm na siya. Pwede mo na siyang mabuksan. Yun. O, diba? Okay, for reference naman ng seat height, ang height ko is 5'7". Yan. Nakaka-flat foot naman ako dito. Hindi siya kataasan for me. Tapos yung upuan niya kasi hindi rin masyadong wide.
So hindi ka obligadong bumuka ka. So mas may stretch mo ng maayos yung paa mo. Sa akin, para sa 5'7", saktong-sakto to. Yan, tapos ganito naman ang itsura niya pagka tinaas mo yung paa mo. And then ako kasi hindi ako mahilig mag-ganyang ride. Parang mas masakit sa likod ko yun. Kaya perfect na sa akin to. And like I said, mas humaba yung platform ng paa ko. Mas tumaba, kasi because of the bracket. So yun, for your reference, again, I'm 5'7", and then flat-footed dito sa bike na to. Ano pa ba? So yun lang naman. Medyo ang ayaw ko lang dito, una-una nga walang gulay hook. Usually nandito yan, pero pinalitan naman nila ng charger. This one, yung side stand, masyadong maliit yung provision para ma-kick mo siya. So usually hinahanap ko pa tong maliit na to para lang malabas ko siyang ganyan. Ang concern ko, masyadong malapit sa fairing, baka magasgasan naman yung fairing because of my shoe, 'di ba? So sana medyo labas naman ng konti, 'di ba? Pero hindi naman siya deal breaker. At isa pang nito, problem. Well, I'm not sure kung problem nga, no? Pero napansin ko lang, parang yung speedometer nito mas mabagal ng konti compare sa ibang motor. Like for example, yung nag-ride kami, no? Yung friend ko naka NMAX. Nag-gauge kami, sabi ko, pre, parang ang bagal ng takbo ko kasi ramdam mo kung ano yung hangin. Tapos ganun lang yung takbuhan. Tapos ang ginawa namin, nag-gauge kami, sabay kami, magkatabi. It turned out na, halimbawa, ang takbo niya na sa 90, ako nasa 80 pa lang. Ganun. Or 82. Basta may difference ng 8 to 10 kph. So, I don't know kung ano man yun, kung problem ba yun or ano. Pero, inisip ko na lang, at least kung ganun, ang kapares niyang speed is yung speed ng GPS. Kasi ang GPS, pansin ko din nun, nasa 8, minus 10 sa actual gauge ng motor. So, sa akin, okay lang. Sige. Pero, tatanong ko na rin yun sa kasa. Ano pa bang mga hindi ko masyado trip dito? Ito pa pala, since nandito na tayo sa gauge, no? Ang medyo downside lang nito, ang tagal ng animation. So, halimbawa, nagmamadali ka na, no? Kailangan mo nang umalis, sumibat. Pero hindi ka makakasibat kasi kailangan mo hintayin yung gauge panel. Ang sabi kasi sa akin nung kasa, wag kong i-start hanggat hindi pa tapos yung animation ng gauge panel. So gagawin natin, stopwatch natin ha. Gusto ko rin malaman kung ilang segundo So try natin to. So bubuksan ko and to. Yan. So ayun mga nasa 14 seconds 14 seconds ang 15 ang mawawala sa'yo bago mo siya ma-start. Syempre susunod na lang ako, baka nga magloko yan pagka in-start ko, di ba? So yun lang naman, ang tagal. Sana pagka boom, chenes pang, yan na, di ba? But anyway, hindi pa rin siya deal breaker. And naaliw naman ako sa animation So, yun. Ano pa ba? Kung may tanong kayo, just comment below. And kung tatanungin nyo ako, no, kung i-recommend ko ba sa inyo to, ang motor na to para sa halagang 166k, no? Kung cash mo bibilin. To be honest, kulang pa yung panahon ko para sabihin recommended ko sa inyo to. Baka awahin nyo ako pagka nagkaroon ng problem, etc. Pero basta so far, I'm so happy sa purchase ko na to. And don't worry, i-update ko kayo sa iba pang vlogs sa mga may experience ko dito. Kung meron man ako nakalimutan dito, isasama ko na lang sa second episode. So yun,
Again, maraming salamat sa pag-stay nyo, sa mga naniniwala pa rin sa akin kaysa maski matagal ako nawala. Maraming salamat sa inyo. Ride safe everyone. Bye for now.